We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Woohoo! Maligayang pakikinig, panonood, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat po. We know you have choices, but thank you for choosing to listen and watch our program today. Kamusta Ate Maru? June 13, napakabilis lumipas ang panahon. Kamusta ka po? That's right. At we are still celebrating the 78th year of Far East Broadcasting Company. At we are so glad na nakaabot tayo sa ganitong taon, ano Dave? Amen. 78 years. No, God has been working in our lives. At would you know kung anong year ka nag-join sa FEBC? Since I was born, 1956. I'm not kidding you. We were kids. Kami mga bata nung kasama kami sa Hiya Santahanan. My mom would do programs and dad would do programs. At lagi kami nasa himpilan ng DZAS panahong yon. Excited ako ate kasi sa puwang ito magtatampok tayo ng mga champions na Correct. isa sa mga programa sa DZAS in the late 70s, ang tawag ay Tagis-Himig. Ibig sabihin play with words ito, tagisan ng mga himig. Yeah, that's right. My dear mom coined that word, Tagis-Himig. Correct. Dati kasi yun, in 1974, it was called Taginting. And Okay. then, ni-revive yun. So in 1977, my mom gave it another name. It's called Tagis-Himig, na kung saan ay itinatampok ang mga contestants. Una weekly, and then monthly, and then mayroong quarterly champions. And then sa grand finals ay naglalaban-laban yung apat na quarterly champions. At 1979 nga, although ang program na yun was aired in 1980, January of 1980, ang ating champion noon ay walang iba kundi Si... Hello po. Ano ba? Magsasalita na ba ako? Oh, kumanta ka muna. Hinihintay ko yung Terry eh. Lahat kasi ng Hello. tao, pagka nakita si Terry, narinigan Terry. That's Terry Javier Ellis. Therefore, bigyan natin sila intro ulit. Ang 1979 champion ng Tagis-Himig, Sample. Terry Javier, now Ellis. Yahoo! Take it away. Nako, maraming salamat. Para tayong nagre-reunion. Ang saya. Magandang araw po sa inyong lahat. I am so happy to be part of We Can Do It today. Oo, talagang trio tayo nga ngayon. We can trio. We Can Trio. Ate Terry, saan ka po naroroon? Ang ganda naman ng iyong lugar diyan. Saan ka po naroon ngayon? Mahalaman. Opo. Oo Naglagay nga, ako ng konting halaman. Where are you? Nandito Where you at? dito ako po nakatira sa Australia. Mm. So mga 50 miles north of Sydney. So mga more than an hour 15 pagka nagte-train ako from Sydney to here. Wow. That's good. But, you're here as a part of Tagis-Himig Grand Winners. Mga champions ang ating mga guest for this month as part of our anniversary celebration. But then, before that, we would like to just mention belated happy birthday. Alam mo, Kuya Dave, last week ang birthday ni Terry. Nakalimutan ko, sorry. But then, happy birthday. Ay, maligayang kaarawan sa aming kapatid na Terry. Yeah, that's right. So, bigyan mo nga kami ng sample kasi alam ko, itong kantang ito ay hindi nadidinig for quite some time. So, bigyan mo kami. Sige, please. Teka, anong sample? Sample ng kanta? Yung winning Kasi kanina po magkausap kami ni Maru bago kami nag-start. Sabi ko sa kanya, Day, ikaw kasi ang nag-suggest sa akin ng kakantahin ko sa grand final. Sabi ko, pinipilit kong i-recall kung ano nga bang kanta yon, pero I'm sure maaalala mo. Tapos
tama nga, naalala niya kasi ako po medyo mahina na memory ko. Hindi ko na Oo. maalala masyado. And so she said, "You took my heart by surprise." Sabi ko, oo, yan nga. Sabi ko ganun. Yes, So, yes. so ito po yung aking kinanta sa grand final. At when I looked up this song sa Google, 1979 po yung aming contest noon. Um, uh, 1979 din pala na-release tong kantang 'to. Sabi ko, Mhm, bagong-bago mhm. pala ito nung Mm. ipinakanta sa akin. Ang ganda po, ito po ay kanta ni Debbie Boone. Ang pamagat niya nga, "You Took My Heart by Surprise." Tapos inadapt pa sa Tagalog, of course, Yes, ni ni Ate Ate Celia Celia Marcelo, Marcelo. of Ang course. pamagat niya sa Tagalog is, Na Puso'y binihag binihag. mong bigla. Oh, Yun. yun. Mm. Yeah. Ang ganda, ang ganda. Kinanta ko, no? Yeah, Ini-record ko. kinanta mo rin yon sa Tagalog. Anyway, eto na po yon ang haba ng pasakali. Pero para po meron kayong idea kung Okay, ano ba sige, itong sige. pinag-uusapan namin na kanta. Sige, 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 sige. Tingnan ko lang ha. Makalimutan ko kasi lyrics. Ayan. Sabi ng kanta, ang ganda-ganda po. Just when I thought my heart had no feeling and life had no music, no rhythm nor rhyme, you came along like a warm summer wind. You lifted me up when I needed a friend. You gave me a song. You took all my sorrows and brushed all the tears from my eyes. Now your love has filled me. It's warmed me and thrilled me. You took my heart by surprise. Ayan. Siya. Naku na, nag-nostalgia ako. Amen. Yan. Oh, Ay, sana. naku. Yes, yes. And thank you for being in the music ministry. And from then on, yun ang umpisa ng iyong music ministry. Oo. So can you share some of the experiences, one or two? After that, what happened? Ganito yan eh. Ang pinagsimulan nito talaga is I was in college. Tapos meron akong isang college mate. Hindi kami magkaklase pero magka-schoolmate. Ang pangalan niya si Linda Aguarino. Aguarino. Yeah. Yun, He that's it. belongs to the Aguarino family na talaga Yeah. namang buhat sa kabata-bataan hanggang tatay-tatayan ay nasa FEBC. At Correct. narinig niya ako, kumanta ako sa isang program sa school. Sabi niya, "Terry, join ka dun, may singing contest sa FEBC, sa DZAS." Sabi ko, "Talaga?" Taga Mandaluyong po ako at nasa karuhatan ng FEBC. So, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman na merong contest. Sabi niya, "Join ka dun." Tapos, yun na, karag-karag ko yung karag ba o karay? Ang aming gitarista sa simbahan. Punta kami sa DZAS, tapos sumali ako dun sa una nga, sa weekly. Uh-huh. Tanda ko pa nun, ang weekly Anong piece kinanta ko, alam mo, yung one and only composition ko sa buong buhay ko na hindi ko na maalala ngayon, mga first two lines lang naaalala ko. Yun ang Talaga? kinanta ko. Talaga? Oh, Mm. wow, wow. Tapos, nanalo. Tapos, nakarating sa monthly. So, isa pang contest yun, di ba? Tapos, pagkatapos ng nanalo uli ako, quarterly na. Tapos, nanalo ako sa quarterly. And then, yun nga, sa grand final. At pagkatapos din nun, ay nagsimula ako magtrabaho kasi katatapos ko lang ng college nun. Yeah, that's right. I was 18 when I graduated, so wala pa akong 19, magtatrabaho na ako. So, ayun, pumasok ako sa DZAS at ayun, sa FEBC pala, sa FEBC, and I worked in the accounting department. Yun, nagkatagni-tagni yun, nanalo ako sa Taguig-Himig, tapos nagtrabaho ko sa FEBC, at tapos, the following year, it so happened na ang Papuri 2 ay ginagawa na, pine-prepare na. Dahil nagpapuri 1 kayo ng 1978. Okay, yes.
'di ba? 78, yes. Oh. So nagtiyempo-tiyempo na wala naman akong alam na may Papuri Festival noon. Mm-mm. Tapos yun nga, dahil nanalo ako doon sa singing contest ng 1979, aba automatically kasali ako doon sa magi-interpret ng mga awit sa Papuri 2. Correct, correct. Ah, naku naman, napakapalad ko naman na ang ipinakanta sa akin ay ang kanta ng kapatid ng ating Pastor Dave na si Junji. Yun, ipinakanta sa akin yung Pintong Mahiwaga. I think that was his first composition, di ba, Dave? Mhm. Oo, Pintong Mahiwaga. yun. Tapos, yun, pinakanta sa akin. At nagsunod-sunod na kasi the following year, yung Jesus naman, 1980. At yun, napunta na sa Folk Arts Theater kasi sobrang ano yun eh, ang dami-daming nanonood ng Papuri concert sa Film Life Auditorium noon. So sabi Yeah. nila, ay ako, mag-folk arts tayo. So the following year, 1980, Jesus naman ang kinanta ko of Andre Dionisio. Yun naman, sa folk arts. Yung tandang-tanda ko yung kasi birthday ko rin noon. Mm. Talaga. Ka-birthday ko po ang FEBC eh, kada first week of June. Oo nga, ano. Ayan. Yeah. So, kasi nung mga panahon na yon, ang Papuri Concert, pagka anniversary ng FEBC, ini-stage eh. June, di ba? Noon. Yeah. Ewan ko lang, kasi ang anniversary ng Papuri is October. Correct, correct. Yan. Pero noon, tandang-tanda ko, it was my birthday, June 6, nung nasa Folk Arts Theater ang Papuri 3. Oh. Alam mo, Ate Maru, tatandaan ko, anong si kapatid na Terry ay unang sumali. Tama, ang ating kapatid na Linda. Kasi umaten siya na ng recording nun eh. Pati si Ali Aguarino. Ali Aguarino, kudos to Ay, you. Hello, Ali. Ali, kusa ka man na roon. Magpakita ka naman. Tinatawagan ka namin. Pinagtataguan mo kami. Anyway, nung kumanta si kapatid na Terry, yung kanyang gitarista pa ay lilima pa kwerdas ng gitara niya. Ako'y awang-awa. Sabi ko sa kanya, gamitin mo ng gitara natin dito. Pero alam mo, unang balsada pa lang, unang nota pa lang, nabanggit ko ito sa kapatid na Terry several years ago. Unang nota pa lang niya, unang balsada pa lang sa pagkanta niya. Makita ko doon sa booth at ang sabi namin ng mga producers, hindi contestant material ito. Artist material ito naririnig natin. Kaya hindi ako nagtaka. Siya nanalo sa weekly, monthly, quarterly, and then sa grand finals. At nagulat na lang ako na naririnig ko yung kanya mga awitin, yung kanya mga interpretations. At kami lubos na pagpapala dahil sa talagang ginintuan ng tinig ng ating kapatid na Terry na ginagamit niya para sa Panginoon. At Iha, patuloy ka maglingkod sa Panginoon sa pamagitan na yung tinig sapagkat marami po kami na iyon na pagpapala. At na ipapahayag mo ang mensahe ng awitin sa isang kaparaan na tanging si Terry lamang ang maaari makapag, not buttering you up, meron kang dating, yung aura ibang-iba at gamitin ka pa ng Panginoon. At napakaganda ng family Javier sapagkat sa ganda ng family Javier, si Ate Maru ay sumama na rin sa pamilya Javier sapagkat ang kuya ni Sister Terry, si Kuya Art, ang husband naman ng ating Ate Maru paano pa to? Kaya kayong dalawa ay maghipag. Maghipag. Yeah. Hindi ko nabanggit, ewan ko kung nabanggit ninyo sa previous last Saturday, kung kayo ang hosts noon ng Tagis Himig. Kaya sila pong dalawa, kayo yung unang-unang representasyon ng Far East Broadcasting Company sa akin nung nagpunta ako doon. Sila po yung hosts. Kaya talagang reunion ito. Oo. Napakaganda kasi yung mga contestants, the first time nila sumali sa contest, at the same time, first time din siguro nila nakapasok sa isang recording studio sa FEBC, no? Parang hangang-hanga sila sa lugar. But then yung makikita mo na neneng-nene, no experience at all. They just love to sing. From the church, now nandito ka na, nagre-recording ka na, nasa radyo ka na, something like that. And I saw that ang dami-daming mga contestants. Simple, pero inspired. Sabi ko nga last week kay Ruben, sabi ko, ang dami ninyong na-inspire when you started singing yung siya na kanta
Mm. with the guitar. Ang dami ng pumupunta sa FEBC noon. Dala-dala gitara, Kuya Romy, mayroon akong kanta, mayroon akong gano'n ito. So it was parang it's a great awakening for talents and for the original Filipino gospel songs team. Amen. Iha, ang pangalan Terry Javier ay associated yan sa gospel songs, lalo sa papuri, ano po. At ilang taong ka na nanariyan sa malayong bansa ng Australia, at ano ang iyong mga gawain o involvement, whether professionally or sa ministry sa panahong ito, Iha? Ibig malaman ng iyong mga tagahanga. Tagahanga. I've been living here in Australia since 1999. So, ano na yun? 27 years? O more. Sama na yung 2000. 28 na siguro, no? Hindi ko na-compute. Sorry, kayo na po mag-math. Tapos, I go to Baptist Church here, Greenpoint Baptist Church, and I'm part of the praise and worship team. So we have three worship teams. Dati 4, ginawa na lang 3, na nag-ano kami, nag-reliebo kami every third Sunday, ganon. Tapos, I'm hosting Papuri kada second and fourth Thursday po ng hapon ng Papuri program. That's yan, good. isa po ako sa mga hosts ng Papuri. Tapos, we have a podcast, my Papuri friends and me, si Cindy Lacanilao, si Kathy Alvarado, si Bishop Jonaver Luklukan, at ako, kada Monday afternoon, meron kaming maikling talakayan ng iba't ibang issue, kung ano man ang mga relevant issues, and in a biblical perspective. Ganon. Pagkukwentuhan namin yon for about an hour. Medyo tinitrim down namin ngayon to just half an hour para mas mabilis. Pero we've been doing that for more than 3 years now. Nung pong nagpandemya, doon namin naisip gawin yon kasi hindi ba usong-uso nun yung Zoom kwentuhan during the pandemic. Sabi namin, ba't hindi natin i-share ito? So we share it every Monday afternoon sa Manila ng 3 o'clock. Diyan po sa Pilipinas, syempre, 3:00 ng hapon kada Lunes. Meron kaming podcast. Sa aming mga Facebook page lumalabas. Hanapin nyo lang Terry Javier Ellis Facebook page. Andun po iyon. Ayun. Din sa kanila. Tell us more about your only begotten son. And then, of course, your husband, please. Yes. So, dito nga po, kaya po Ellis ang aking surname dahil ang napangasawa ko ay Australian, kaya din ako nandito sa Australia. But currently, magkakahiwalay kami. Ako kasi, Nathan kasi may sarili ng place. He's turning, he's 27 now. Wow. And he has his own place near his workplace sa Sydney para hindi siya mahirapan magbiyahe. Tapos umuwi siya dito kada weekend, so magkasama kami pag weekend. Pag hindi niya kayang umuwi, usually ako ang pumupunta sa kanya. Anyway, and then my husband is currently working as a judge in Papua New Guinea. So hanggang 2028 yon. So nagdadalawan kami. Actually, kagagaling ko lang sa kanya about a few weeks ago. Tapos ngayong birthday ko, nandito na naman siya. Yan. Very para good. naman magkasama kami. Yun. So, yan ang buhay ko. Basically, nag-iisa dito. But with all the work that God has given me, all the opportunities that God has given me, I find myself still busy. Para rin akong working girl dahil sa mga pine-prepare kong program. Salamat sa Panginoon. Talagang pagpapala niya. You can see how He's designed our lives, from the beginning. Sabi ko, who would have thought na ang hilig ko sa pagkanta ay dadalhin ako ng Panginoon sa FEBC para makasali ako dun sa contest. Tapos nagtrabaho pa ako doon for a while. Tapos, yun, sabi ko nga, nagkataon, di ba, Pastor Dave? Nagkataon isa ako sa mga una
Kaya ako rin yung nagkapribilehiyo na kumanta ng mga adaptation. Oh, Marami po dun sa yes. mga kaedad Oo. natin na natatandaan pa yung mga adaptations, no? Yung Can you mga still can you still remember some of adaptation the ng songs? Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong Oh, ito. Di kanta ba? ni Ano yun? Sandy Yung I could Patty. never have imagined. Yeah, Mhm. right, right, Tsaka yung right. People Need the Lord. May Mm, Tagalog yun. Tsaka yung I Mhm. Want to Know You More. mm, O ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. mhm, Tani mm. kong dalangin. Gano'n. Ang Yun, gaganda nila. wow, Sana nga oo. mapatugtog uli. Kaya lang Oo. nahihirapan yatang hanapin sa library. Oh, baka wala. Sana nandiyan pa kasi sayang yung mga recordings na yun eh. Ang gaganda It's ng mga still adaptations ni Ate Celia. correct. Be, Mm. nako. Yun. Yeah, that's one thing with gospel songs, hindi siya naluluma. Totoo. Hindi talaga Di ba naluluma. sa Papuri program, pinatutugtog namin lahat from Papuri 1 up to the present. Ay Mm-mm. talaga namang hindi nagbabago ang classic nila dahil Mhm. ang message hindi naluluma. Correct. Correct. Yun. It's always fresh because that's the word of God. And Yes. God inspired those Mm. songs sa ating mga composers and the mga arrangers natin, mga singers. Boys, just so many of them. Sabi ko nga last week kay Bishop, sabi ko, maybe one time, God willing, lahat na mga, hindi lang grand champion, but naging grand winners, no, may finalist, I'm sorry, Ang dami eh. Ang finalist dami namin. sa Taguig, why don't we have a special concert? Just like yung parang reunion of singers. And I think we'll pray for that. We'll pray for Mhm. that. Kasi marami pa rin naman yung nabuhay. Yung iba kasi wala na rin, ano? Wala na. Andun na kay Lord. Mm-mm. So, can you give us a short inspiration sa ating mga young budding singers nga nag-uumpisa pa lang ngayon. Hindi na kagaya before kasi maraming mga original compositions, no? So I hope ma-revive yon mga compositions ayun. Then we'll try to challenge the young singers. Oo. Discipling them, parang ganon. So can you give a short a minute? Dumaan din ako dun sa marami akong pangarap, 'di ba? Gusto mong maging kilalang singer or whatever, 'di ba? Pagkabata ka pa kasi naiisip mo lahat 'yun eh. Pero you see, coming from us who've been there and done that, hika nga, Yeah. makikita niyo po na what really matters is what you offer God. That whatever you're doing, it's all for His glory, 'di ba? So sa final kasi reckoning yun yung talagang mahalaga. Yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Kaya if you are a young Christian and you are so talented, just offer your talent to the Lord. And he will design or orchestrate things. Tama musical yon, orchestrate things para sa iyo. Tulad ko, hindi ko naman hiningi na maging recording artist, pero nangyari. Hindi yung tawag dito, we just give ourselves. Ang akin nga pong life verse may tuturing as a singer is yung Psalm 146:2. While I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have any being. Akala ko noon, ang while I have any being, sabang buhay. Hindi pala. Diba you're still a being kahit beyond this life. So it means you're eternally praising God. And so if you're eternally praising God, praise Him with your talent, with your singing, with your music. Alam ko ang daming challenges ngayon. May mga AI, yung mga composers, ang kalaban nila ngayon, mga AI, tawag doon, hindi totoong Oo. kinompose pero nagpapanggap na kinompose, pero ipagpatuloy niyo lang yan kasi God honors what you offer Him. As long as you offer to Him ng buong dalisay,
at walang Correct. ano, 'di ba? Yeah, that's true. That's true. Yeah, just yun lang Wow. masasabi. Sorry. Thank you for inspiring our listeners and the young singers. You don't have to be like Terry Javier, but you can be by yourself. Giving your talent to the Lord. At imo-multiply ng Panginoon yan. Oo, siya yung mag-o-honor nun eh, hindi naman Yeah. tayo. Yeah, that's true. So sa ating mga tagapakinig, just a reminder na ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din, napapakinggan din tayo sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. Muli, nagpapasalamat tayo sa ating special guest for today, Kuya Dave, and we enjoyed, and it brings back a lot of memories sa atin, na especially tayong dalawa kasi during that time tayong dalawa ang sa Taguig. But thank you so much there for gracing our program, and we'll hear from you more. No, maybe we'll talk some other things about you in the future programs, but maraming salamat. So kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin. Ito ang inyong kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. Kasama ko po si Dave Marcelo po, kasama natin ating engineer sa control, John Philip Lagtapon. Tulad na sinabi ni Ate Terry, ano man talento meron kayo, gamitin niyo para sa Panginoon. At sa tulong ng Panginoon, sabay-sabay tayo, Ate Terry at Ate Maru, sa tulong ng ating Panginoon, we can do it. Woohoo! Thank you mga kaibigan, and we'll see you again next week. God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.